Tapos nung nakarating kami dito, with the help of Ma'am Ana, thank you so much po, sobrang salamat. Tapos, alam mo yung, natutuwa kami, we enjoy what we're doing. Tapos, nagkaroon kami ng pagkakataon na mapansin. Tapos, eto, nagkaroon kami ng work for something that we are actually using. So, nakakatuwa, nakakataba ng puso. It feels so, nakakagulat. Hindi ko po talaga i-expect lahat ng to. Sobrang nag-gusto ko. Sobrang thankful talaga ako kay Miss Ana na pinagkatiwalaan natin ako sa brand na ito. Hiyak. Ako yung feeling ko, sobrang over. Tsaka syempre, sobrang akong thankful kay Madam Ana Magkawas. Kasi parang, dati napapanood ko lang to, sa TV. Tapos ngayon, napunay ko. Ayan, sobrang happy ko talaga. Tsaka, sobrang grabe. Pag-alagang lakas talaga. Especially si Miss Ana. Sobrang genuine niya. Nag-usap-usap na kami kanina. Sobrang genuine ni Miss Ana. Sobrang bait. Off-cam, may camera, ganun. Kaya sobrang akong, yung ganun na lang naman, na-overwhelm. At saka naalala mo, last time, nung unang pagkikita namin, dito din, sa Sheraton, dito mismo, sa hall na to, launching ni Zainab, yung contract signing renewal ni Zainab. So dito kami unang nagkita. Na-witness mo yung moment na yun with Zainab. And now, ikaw na yung nandito sa stage. Na nilalaunch, diba? Sobrang painful talaga. How about you, George? First of all, I'm very grateful and na-overwhelm ako sa nangyayari kasi this was very unexpected. Yung pagbuo ng Team Bartagulan and it opened doors and opportunities, but it was never planned, very genuine yung naging samahan. And now, nandito kami sa Lux family, naging party kami, and we're more than blessed dahil pinagkaloob sa amin yung trust, binigay sa amin yung trust, and ang isa lang yung masasabi ko is, itong trust na to pangangalagaan namin at pagpuputihan pa namin. And grateful din ako kay Miss Ana for giving us a platform, this opportunity, Miss Ana. Kasi, I was never used to this, but, give me this, and I'm grateful. Pati din sila Perlas, Christian, Briggs, a lot more. Marami po kayo natulungan. So yun. Thank you so much. And then may last question ako for Miss Ana. Yeah, Miss Ana, kayo yung walkthrough lang po. Paano po nag-start na ipasok sila sa family ng Nas? Yeah, actually, nung una hindi ko talaga sila kilala. Until dumadaan na sila sa FYP ko on TikTok. Kasi madalas talaga ako mag-browse ng TikTok. Tapos, parang naku-curious na din ako sa kanila. And then, unti-unti, may mga fans na nagtatag sa akin. Tapos, meron akong friend na, kasi in-stalk ko si Perlas. Si Perlas talaga yung unang in-stalk ko sa kanila. Until, meron akong friend na nakilala na common friend namin dalawa. So sabi ko, ano mo naman ako kay Perlas, pakilala mo naman ako kay Perlas. Baka wala pa siyang brand, baka gusto niya sa Lux. Baka open siya. And then yun nga, pumayag naman si Perlas makipagkita. Kasi sabi ko, mag-meet muna kami. Kausapin ko muna siya kasi, again, syempre, I want to hear from her muna kung okay ba sa kanya yung produkto before she endorse. Kasi yun naman talaga yung gusto ko, galing sa kanila mismo, na yung experience nila dun sa product, yun yung ilalabas nila sa mga tao. And yun na, nagdire-diretso na. Tapos, madali kami lang yung GMA Gala, sinama ko si Perlas. And yung pagkaka-involved ni Christian, ni Cholo, tsaka ni Briggs, eto, unexpected din talaga. Sobrang bilis ng mga pangyayari na hindi alam ni... At first, tinanong ko si Perlas, sabi ko, pwede ko bang makuha yung number ni Christian? Kasi na-meet ko si Cholo pala yung nag-meet namin sa gala. Pero before that, yun, hindi ko na yung number ni Christian.
Tapos, until, yun, nakausap ko yung manager niya. And nagkataon na under cornerstone din pala si Cholo. So, hindi na ako nahirapan. Kaya, yun, sabay ko na sila na parang nagkaroon ng deal with them. And yung pagkakapasok naman ni Briggs, ito, sobrang biglaan din. Diba? Kaya nakakatuwa. Pero sabi ko nga, matagal na kami magkakilala ni Briggs. Kasi sa TikTok, may mga events na nagkikita na kami. Tapos napapakilala siya sa akin kasi nga magaling siyang mag-live selling. So ito yung first time na sabi ko, Briggs, gawin nating sikreto. Para kasi gusto ko, ma-surprise ang lahat. And it turned out na na-surprise naman kayong lahat. Ayun. Okay, so we have here another question from Mr. Alex Monfon from Star Photo. Go ahead, sir. Hello po. Congratulations everyone. Congratulations sa anak. Marami na namang family na nag-tag. So, tanong ko lang isa na, parang sa lahat ng launching nandun ako, di ba? Lagi mga big celebrities, Vice Ganda. This time, why you choose vloggers, yung mga TikTokers, to be part ng Lux Slim naman yan, Lux Slim? Okay, honestly, na-amaze talaga ako dun sa Team Bardagulan, yung Team Bardagulan, pag nakikita ko sila na nagda-live sila, parang sabi ko, grabe yung viewers ng mga to, parang anong ginagawa nila? Yun lang, kaya sabi ko kanina dun sa post ko, ano bang meron sa Team Bardagulan? Bakit yung sila sobrang minahal? And nakakatuwa lang kasi na makita na gano'n yung support ng mga tao sa kanila, di ba? Na sila mga totoong tao, nag-entertain lang naman sila ng mga viewers para makawala ng stress, di ba? And somehow, kahit ako, nawawala din yung stress ko sa kanila kapag napapanood ko sila. And this time, bihira kasi yung ganito, na yung mga small influencers na bibigyan ng chance na ma-launch ng ganito, di ba? Bibihira kasi yun. So sabi ko, I want them to give kung ano yung binibigay ko din sa iba. Gusto kong maranasan din nila. Because sa tingin ko, deserve naman ng mga batang to yun. Kasi, na-feel ko naman, like, nung magkasama kami ni Perlas, ayan, so, unang live namin, unang pagkita namin, invite ko siya sa bahay. And yung pagkakausap ko, nung nakausap ko sina Cholo, sina Christian, and si Brick. So, itong mga batang to na ang daming nagmamahal sa kanila at sumusuporta, for sure, mas matutuwa yung mga fans nila na makita sila sa ganitong eksena, na binigyan din sila ng ano yan, ng parang moment, di ba? Yung moment nila. Thank you, Miss Ana. May follow-up lang ako. Kasi dahil showbiz vloggers kami, lagyan natin ng konting showbiz yung question dito. Kasi parang nagulat kami kanina nung pagpasok ni Briggs, yung dala-dala niya yung flowers. Kala namin kay Perlas yung ibibigay. Pero nagulat kami bakit kay Chris yung ibibigay. Siyempre, we want an answer, di ba? Para hindi naman din kami curious why it happened. Is there something with the two of you? May ganun, di ba? There is, ano po, tawag dito, kasi yung group namin sobrang close. And right now, si Christian is super close, super close with me at the moment. Yeah, somehow. So, sa kanya ko inano kasi feeling ko long overdue na kailangan niya makareceive ng flower. Reaction ng Christian. Nagulat ka, di ba? Nagulat ka din. Alam mo sa gulat ako, hindi ko siya in-expect. Kasi parang lately lang, may pahintin siya na binibigay sa akin. Yun. Totoo ko. Di ba na-open si Perlas nung hindi sa'yo binigay yung flowers? Hindi naman po. Kasi alam ko rin naman po yung mga sa kanan ko. Ano yung alam mo? Hindi ako na-offer kasi yun naman ako hindi wala pa. Okay, thank you. And congratulations being a part ng Lux Slim. Thank you so much po. Salamat po. Ayan, another question this time from Mr. Jojo Canalican. Go ahead, sir. To all our endorsers, congratulations. You're all so young but so successful already. Ano
tip or advice mabibigay niyo sa mga kaindaran niyo who want to be where you are now? Maybe we can start with Fricks. Sa akin po, actually, hindi naman siya, overnight. Tapos, hindi naman lahat ng gagawin natin will be fruitful the next day. So, I think the best thing that we can remember is be thankful for those who actually trust us and for those who actually watch us. Kasi syempre, without those people, I just want to thank everyone for always watching us. Kahit minsan nagkakamali kami, minsan may mga bagay na hindi necessarily maganda. But at the end of the day, we're able to correct ourselves because we're able to teach us what's the better thing to do. So, we have to know better if we did something wrong, and then let's keep on trying. Okay. Thank you. Sa akin naman po, naniniwala kasi ako sa kasabihan na no man is an island. Kagaya po ng ako, for example, hindi ko kaya to kung wala ang Team Bardagulan, hindi ko kaya to kung wala ang mga nagsusuporta sa amin. Kaya ang tatandaan nyo lang na huwag kayong mag-give up, diba? Kasi nandyan lahat ng mga tao na naniniwala sa inyo. Diba? Ayun lang po. Ako naman po kapag, kapag mangarap lang kayo ng mangarap. Kasi po, hindi naman lahat naman tayo dumadaan sa stepping stones. So, hindi naman pag gusto mo agad na lumabag mo. Lahat naman tayo paghihirapan ngayon. So, sa mga kaidaran namin, 20s, kasi mga 20s. So, mga kaidaran namin, parang, huwag tayong susuko sa buhay. Kasi, alam niyo yun, minsan meron times na hindi pa ito para sa'yo, pero yung para sa'yo, sobrang, alam mo yun, mabibigla ka na lang na, ito pala yung para sa akin, kaya pala hindi ko naranasan yung para. So, don't give up. Keep going. Serious exams, be yourself, be organic, be raw, be authentic. Kasi, makikita yun ng tao eh. Matatanong statement din. Kaya feeling ko pumatok din yung Team Bardagulan. Before, wala naman Team Bardagulan. It was just us really hanging around sa life, but eventually na-forming Team Bardagulan. Because, naging part na din ng Team Bardagulan yung mga viewers. Nakita yung raw and organic ng live namin. Wala po kaming script na sinusundan or wala kaming plano na ito gawin mo, ganyan. It just so happens naturally. Feeling ko for it to work out, you have to put hard into it. So yun, puso lang. Thank you. Thank you. My last question to Miss Anna. It's one success after another for you. We saw each other yesterday sa negotiables. Ito ka na naman. By getting these young endorsers, these young successful endorsers already sa age nila, are you driving home the message na you are prioritizing yung mga tao sa age nila to focus already on beauty? Kasi di ba yung iba ang ginagawa na lang pag beauty, pag matanda na, o kung may damage na, saka lang mahabog din. But I'm really impressed na, or I mean, di ba, damage by age, damage by weather, whatever, but I'm really impressed na kayo, proactive kayo mag-isip na bata pa lang, simulan na, ganun po ba? Yes, kasi pinapalawak din talaga namin yung message na hindi lang siya limited sa mga ka-age ko, diba? Kasi ako experienced that before. Sabi ko nga, yung skin ko dati, hindi ganito. Like, yung face ko, mas matanda ang tingnan compared sa age ko. Yun yung before. Na syempre, ang sakit na makarinig din ng ganun pagka nasasabihan ka na, talaga mukha kang or mukha kang mas older kaysa dun sa age ng face mo. It's because hindi ko naalagaan yung balat ko. Hindi ako marunong mag-apply ng mga sunscreen before, hindi ko alam yung mga collagen, yung mga ganyan, na mga supplements na pwede palang makatulong. And ngayon, gusto ko rin ipaabot sa mga younger generations na it's better to start ng mas young. Like, yung sunscreen, nito ko lang nalaman na kahit pala bata, baby, dapat nagsa-sunscreen na. Kasi iba na talaga yung init ng araw natin ngayon. At ang social na packaging ng lahat ng produkto na. Thank you so much. Salamat, congratulations. Salamat.
Alright, kaya Lux, sobrang social. Okay, now we have here another question, this time from Net25, Sir Mark. Hi, good evening everyone. 3 questions na para sa lahat. So, for Miss Ana Magawas, ano yung parang qualities na nakita mo dito sa mga influencers and what made you decide to get them as newest ambassadors? Aside from the followers, yung numbers ng followers nila. And then for the 3 boys, ano yung magiging advice nyo from other boys out there na may resistance, kumbaga dun sa parang, di ba may toxic masculinity pa rin mga ngayon, sa paggamit ng mga Lux products and for health and wellness. And then for Miss Perlas, ano yung tingin mong best attitude or characteristics mo that made you shine and parang patuloy na minamahal ng mga followers? Mauna daw siya. Alright. Ako po, feeling ko yung best attitude na meron ako, yung nagpapakatotoo ako sa sarili ko. At saka, kaya minamahal din ako ng mga tao kasi pinapakita ko kung anong talaga ako. And then, alam mo yun, parang binibigay ko sa kanila yung pagmamahal na kailangan nila. And then parang yung pagiging totoo sa sarili, yun na talaga ang pinaka-importante. Kasi pag hindi ka nagpakatotoo sa sarili mo lang din yung niloloko mo. So, siguro kaya like million people din ang nagmamahal kasi million. Yan, kasi pinapakita ko kung ano talaga ako at nagpapakatotoo ko sa sarili ko. Amen. Yun. Iba yun. Pwede po pakiulit na question. Kasi hindi na daw namin nakita. Mahina kasi. So basically, di ba meron pa rin toxic masculinity sa Philippines, around us. So yung paggamit ng mga Lux products, mga beauty products, mga health and wellness products to promote, kumbaga kayo yung magiging catalyst nun na parang yung well, tulad nyo, na gumamit basically ng mga products na to, na hindi mahiya, gumamit ng mga beauty products to be better and all that. So what advice can you give to them? So, kasi po, kami, if you can see, we all comes in all shapes and sizes. Diba? So, what we want to do is actually normalize yung skincare for guys. Kasi skincare naman po kasi is not just for girls. It's for everybody else as well. Kasi, for example, hindi lang naman babae ang lumalabas sa bilag ng araw. So, basically, lahat tayo kailangan ng sunscreen. And right now, since we have our reach, our platform, then why not use it for the betterment of everybody else? Sa akin, simple lang. Kasi lahat naman tayo nagkaka-acting, nagkaka-pimples, di ba? Why not gagamitin din na lalaki? Di ba? Hindi lang babae, di ba? Wala namang masama kung gagamitin niya natin, di ba? Ayun lang. Ako naman, I think, more than pagiging toxic, I think having a healthy lifestyle and pag-aalaga sa sarili mo, how you dress, how you present yourself by the manner of your clothing, is a flex, di ba? Having a healthy lifestyle, like, to be honest, myself, with this taro diet, very healthy, and taking good care of yourself is it's not showing your feminine side. It's more of taking good care of your health. And yun, mas nakakabang pa nga yan, if truthfully, kasi mas alaga mo sa sarili mo, mas minamahal mo yung sarili mo. And makikita yun ng tao. Ayan. So any other questions from our friends from the press? Go ahead, sir. I think they have a question for Ms. Ana too. Yan. So yung question sa akin is, yung nakita ko sa kanila, yun nga yung kanina na sinabi ko na, kasi parang totoong tao sila. During their life, pag napapanood ko sila, parang matatawa ka na lang na ano ba itong ginagawa ng mga to dito? Parang, sinasabi nila kung ano yung gusto nila sabihin. Nang walang filters. Si Father na lang yung parang nagiging oops, teka lang.
Diba? So nakakatuwa, and at the same time, gusto ko din silang i-guide. Gusto ko din silang i-guide bilang sila mga bago sa industry na ganito. Siyempre, dadating yung panahon na hindi lang naman Lux yung kukuha sa kanila. Maraming brand for sure. Ang gugustuhin din, makuhain sila. And gusto kong maging guide for them para hindi din sila, maligaw. At yung katulad na sinabi kanina ni Cholo na hindi nila i-break yung trust, gagawin nila yung best nila, at mamahalin talaga nila yung brand ng buong puso nila. So,